Hey beauties, welcome back to the channel. Today I bring along for get ready with me for my photoshoot kaartihan. First things is skincare. So this is my skincare. I only use sunscreen to prep my skin before my makeup and I am using the original sunscreen. So what I love this product is nakaka-moisturize siya. Hindi irritated yung skin ko sa kanya nung ginamit ko to and affordable pa. My skin is a little oily and sensitive so wala, share ko lang. So after ko mag-sunscreen ay nag-primer na ako using Careline Instant Filter Pore Refining. Yung next na gagamitin ko ay yung Pro Zone Concealer ng Sassy Lady. Of course, para takpan yung mga bakas ng kahapon. Charis! 4-in-1 na pala to kasi meron na ng pang-brightens, cover spots, redness, red acne, and dark under eye circle. So for my makeup na gagawin, I want it to be simple. So I'm keeping it soft glam, yung hindi sobrang intense. So I'm starting with my base. I'm using Strokes Soft Veil Foundation. This one gives me a flawless finish without being cakey and light coverage na perfect para sa soft glam makeup na inspo ko. First is brush yung gamit ko para mas mabilis and then finish it with sponge para mas maganda ang lapat ng foundation. Maybelline concealer for my T-zone area. So ayan yung pag-apply ng concealer ay ginaya ko lang sa ininspo ko din na soft lab. Detail Pro Foundation Quad. At dahil hindi ako makahinga, kailangan nating mag-contour sa nose. So para hindi tayo matawatignan, nag-contour na lang din ako. So hindi na ako nag-contour ng bonggang-bongga, parang nilagyan ko lang siya ng shadow para lang hindi tayo matabatignan. For my blush, I will use the method na under paint. So yung gagamitin ko is yung Careline Powder Matte Lip Tint na mood yung shade. So yung shade na to is hindi ko bet as my lipsticks kasi sobrang bright ng color niya. So ayan, mas maganda pala siya if iba-blush on. Mas maganda siyang tignan sa cheeks. So after ko mag-blush, ay gagamit ako ng translucent powder using yung Dr. Sensitive All Day Nosy Boom Blur Powder. And then ay i-brush ko lang yung aking eyebrows kasi para walang buo-buo. For ipakak na kilay ay nag-concealer lang muna ako para ma-shape ko siya ng masyado at mapantay kasi yung kilay ko is hindi pantay talaga. Yung isa kasi mahabaan, yung isa is maikli. 'Di ba? Ba't hindi pa kasi pinantay ni Lord? Charis. So, ayan, nilagyan ko na lang din ng concealer yung aking eyelid para long lasting yung ating eyeshadow. So, ayan, binake ko na lang yung aking under area pero pang madalian lang, hindi ko na siya pinatagal para hindi siya puting-puti pag nag-picture na. And also, nilagyan ko na lang yung aking kinontour na nose and then sa cheeks. Tapos ay blush ko na din, o diba? So ayan, nag-powder base lang muna ako sa aking eyelid para yung lapat ng ating eyeshadow ay maganda. So ayan, I am using yung Bay Free na thickening mascara. So favorite ko tong mascara na to for my eyebrow. Kasi itself lang ay okay na and if nagmamadali ka, mas prefer ko tong gamitin. And then, naglagay lang ako ng mga strokes or hair strokes using yung Bia. And then, nag-start na din akong mag-eyeshadow. So, nag-start ako sa soft na pink na nakita ko sa aking Fashion 21 multi-palette. Hindi na ako nag-transition base. So, nag-direct na akong maglagay ng eyeshadow. And then, nag-shimmer lang ako para sa aking soft glam na look. After kong maglagay ng shimmer, ay naglagay lang din ako ng soft brown na liner sa aking eyelid and then blend ko lang siya para mawala yung harsh line. Tapos ay nag-curl lang ako ng aking eyelashes and then I am using GNCY na mascara. Favorite ko tong mascara kasi napakalong lasting niya talaga. Kahit na naghilamos na ako ng mukha, ay meron pa rin natirang mascara sa aking eyelashes. So ayan, naglagay lang din ako ng small wing. Small wing lang yung attack natin dyan. Kasi nga soft glam yung ating atake. O diba, ang ganda ng eyeshadow ko, very light. And then naglagay na din ako ng blush on. Again. Tapos sa nose, naglagay din ako ng blush. And then nag-contour uli ng aking nose para pakak yung ating nose line. Diba? Kasi hindi ako makahinga. O diba? Sobrang soft lang na attack ng makeup ko ngayon. And then nag-lip liner lang ako. So I am using yung Face Secret Artist Shape and Sculpt Lip Liner Pencil. Yung shade niya is number L414. Yung mga techniques ko sa pagme-makeup ko ay ginagaya ko lang din sa kapwa ko nagme-makeup din sa TikTok and sa Facebook, ganun. Yung atake ko sa lip is parang fuller siya and then may pa-ombre siyang red.
For my lipstick, I am using yung Careline Powder Matte Lip Tint. Lit yung kanyang shade. This is my favorite sa Careline na binili ko na Powder Matte Lip Tint kasi it's so very natural and so soft yung finish niya. Sa kanilang 5, ito yung paubos na. So, ayan, tapos na ako mag-lipstick and then nag-highlight na ako sa aking cheeks, nose, and then sa upper ng aking lips. For my last na gagawin ay gagawa lang ako dito ng pang Korean yata na makeup, yung parang may eye bags ka, ganun. Yan kasi yung lately na, favorite ko and then nakikita kong mga makeup inspo nila. So, ayan, nag-set na yung lipstick ko. So, I am using again yung Face Secret and then yung kanyang shade is L415 or Rich Maroon. Yan yung gagamitin ko for my pa-ombre sa lips. Ang ganda ng liner na to kasi hindi siya nag-dry. As in, soft pa din yung kanyang pagkasulat. Lapis yarn. So, para naman juicy yung ating lips, naglagay lang ako dyan ng lip gloss ng GMC1. Focal Lure for my setting spray. And I'm done and here's my final look.